Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Tila sobrang napahiya at nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang binansagang De Lima 2.0 na si Jinky Luistro sa kanilang naging debate ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa nangyaring pre-trial conference sa Senado. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Nagbabala si Batangas Representative Jervy Luistro laban sa umano'y pagkalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan ay nagtrending nga sa mundo ng social media ang balitang tila kinain umano ng buhay si Batangas Representative Jervy Luistro sa kanilang naging argumento ng kampo ni VP Sara Duterte. Subalit sa isang panayam ay mariin itong itinanggi ni Luistro. Kasabay nito, iginit din ng kongresista na hindi siya uurong sa gitna ng mga umano'y disinformation campaign. Tinawag din niyang fake news ang aligasyong natalo o nalamangan umano siya sa pre-trial proceedings at nagbabala sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Yan natin ang reaction opinion itong post ng Dare to Ask. Sabi dito, Dare to Ask. The defense team, The defense team of BP Inday Sara Duterte is just so cool, respectful, composed, and ready to rumble. Hindi babad sa press con and press releases. Whatever daw reklamo, issues being raised by the House prosecutors ay haharapin, sasagutin nila sa impeachment court. Meanwhile, samantala, ang House prosecutors na bawat galaw ay may mainstream media are puzzled. Naguguluhan, di ba? Puzzled. Naguguluhan sila, bakit daw the defense team just adopted many of their evidences, exhibits, and witnesses. Why? Oh, why? Defense team. Ina-expect siguro ng prosecution na mag-argue, mag-oppose ang defense team sa mga exhibits, witnesses, evidence. Tinanggap lahat. Ha? Hindi kayo nagreklamo? Bakit nyo tanggapin lahat? Kaya napapuzzle sila, naguguluhan sa style ng defense team dahil tinanggap lahat. Mind-boggling. Nakakatuliro sa pag-iisip. Mind-boggling. Parang stress na ang House prosecutors. Hindi pa nga nagsisimula ang proper trial. Sayang ang kanilang production video. O yun, meron silang video na laban daw. Pero mo yan, gumastos pa tayong taxpayers. Ginastusan natin yung video nila na tapos ngayon, pre-trial pa lang, kinain na sila ng buhay ng mga magagaling na defense lawyers ni VP Sara na to a point na ang matanda, in fairness, to me, magaling na abogada si Attorney Lorna Capunan. Sensational na abogado yan, abogada. Nainis na or na-stress na kasi daw hindi handa ang House Prosecution Panel, itong mga kongresistang abogado. Nilamon sila, kinain ng buhay ng mga defense team. Kaya napilitan, sinalo ni Attorney Lorna Capunan ang debate sa pre-trial. Kaya lumabas siya, nagalit. Huwag niyo akong tanungin ngayon, wala akong samod, may period ako. Paano nagka-period ang isang 74 years old na abogada?
Tapos nagsalita si Luistro, hindi kami papayag, nalalamunin kami ng buhay. Oh, ngayon ko lang nalaman through itong post na halos lahat ng exhibits, evidences, testigo, tinanggap lahat ng defense team. Kaya nagtataka ang diyan mo makikita ang yung mga veterano na trial lawyers. Again, nasaksihan ko yung kaibigan ko na sinampahan ng kaso. Yung isinabmit ng nagreklamo, ang kapal. Ganyan. I can just imagine, ganyan kakapal yung dokumento. Nung natanggap ng abogado ng kaibigan ko, tinignan niya na, halos wala mang laman. Wala, mga insignificant. Kaya na-imagine ko, itong mga evidences, testimonies, whatsoever, na ang dami-dami, siguro pag tingin ng defense panel na wala mang laman ito. Sige na lang, tanggapin natin lang. Kasi nga, it is insignificant. Ganon ang nangyari sa kaibigan ko na so, yun na. Nung nag-trial proper na, naku, kawawa yung prosecution. Mamaya maghingi na, can we postpone your honor dahil we are not yet prepared, sabi. Kaya medyo napatagal yung trial ng kaibigan ko dahil kawawa sila. Yung mga lawyers ng kaibigan ko galing sa isang respectable na law firm, hindi ko lang banggitin, ang gagaling. Walang binatbat ang piskal. In fairness, mga matitinong piskal, dahil marami akong kaibigang piskal. Yung piskal na naghawak ng kaso ng kaibigan ko, napakahinang boses. Then later on, nung kalagitnaan ng trial, biglang, I don't know, umalis sa kaso. Ay, hindi na namin nalaman anong nangyari. Basta umalis siya. Then, mamaya, may bagong piskal nang humawak. And then, nung bagong piskal nang humawak, yun na, nag-file na ng demurrer to evidence yung abogado ng kaibigan ko. Yun, na-dismiss ang kaso. Kaya ito, nakikita ko ngayon, yung experience ko na yun sa trial ng kaibigan ko. Happy, relax lang ang defense team. Kasi yung mga abogado ng kaibigan ko, huwag kayong mag-alala. Wala ito. Ang hina ng kaso nila. As in, walang kaso. Relax lang kayo. Totoo nga. Demurrer to evidence, napakahinang ebidensya. Dismiss ang kaso. Hindi na kinakailangan na mag-present ng ebidensya yung kaibigan ko kasi napakahina ang evidences nila. Na-dismiss kagad. Ganyan din ang nangyari dito sa impeachment trial. 62 days daw ang kailangan ni Luistro para i-present ang kanilang mga ebidensya. Compared sa defense team, they just need 30 days. Ganon ka confident ang defense team ni BP Sara. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Inquirer.net. Title, Impeachment Court Asked to Compel Duterte Defense to Specify Witnesses. The prosecution panel for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte has asked the Senate Impeachment Court to compel the defense to specify who their witnesses are and the purpose of their testimony instead of providing general reasons and lists. In a press briefing on Monday, prosecution spokesperson and Lanao del Sur Representative Adjong explained that part of the compliance and manifestation document filed before the court includes a request for the defense to specify the purpose of witnesses listed in the pre-trial brief. Ay, nako. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, kung witness ng defense, ang purpose nila is para matulungan si BP Sara na manalo sa kaso. Di ba ganon yung
Bakit pa nila i-compel ang defense na ibulgar lahat ang mga, well, akin-akin lang ito, natatakot, naprapraning na itong prosecution. Yung post na nabasa ko kapon is na-puzzled o naguguluhan na daw ang prosecution team dahil sa mind-boggling strategy ng defense team. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Kaya, ito na. Example lang ito is yung sa prosecution, nakalista ang witnesses nila kasama si Trillanes at si Madriaga. Pagdating dito sa defense ni BP Sara, inilista rin nila si Madriaga, Trillanes na witnesses din ng defense. Diyan sila naguguluhan. Kaya nagpapatulong sila sa korte na dapat i-specify anong purpose ng defense team na tawagin as their witness si Madriaga at saka si Trillanes na witnesses naman ng prosecution. So, battle of strategy, legal strategy, battle ng mga veterano at mga baguhan. Ay nako. Sabi ni Adjong, what we have noticed and we observe is that it is more of a general denial. Alonto Adjong said, we don't exactly know what would be the purpose of the witnesses that we have submitted to the court insofar as the defense adopting them as part of their witnesses. Maraming mga hindi lang si Madriaga and Trillanes ang inadapt ng defense na witnesses din nila. Kung ano yung witnesses ng prosecution, yun na rin ang witnesses ng defense. Ay nako. Ano pa ito? We want to specify exactly what would be the purpose by which the defense decided to include these witnesses as part of their witnesses, which were originally included in the list of witnesses by the prosecution panel. Sandali. Nandito yung bilang 51 ata. Nabasa ko. Sandali Parang 51 parang 51 witnesses nilista ng prosecution, inadapt din ng defense. Doon napapuzzle, naguguluhan ang prosecution. Bakit niya? Ako, dito na lang tayo discuss kay Trillanes and Madriaga. Kahit hindi ako lawyer, ang daming butas sa sinasabi ni Trillanes at Madriaga. Kaya gusto ko, kung ako ang defense, kunin ko rin siya para lalo kong mabutasan ang testimony, para lalong ma-destroy ang credibility ng witness. Kasi ganyan yan sa trial, magdepende sa credibility ng witness. Once na ang kabilang kampo na-destroy niya na ang credibility ng witness, wala na. Example, yung nasaksihan ko na trial ng aking kaibigan, nag-present ng 2 witnesses yung prosecution. Nako, tinira ng gusto ng abogado ng kaibigan ko yung credibility. Maraming mga question na hindi masagot ng witness ng prosecution. Kaya lumabas, that's all, Your Honor. Kasi yung tanong ng abogado ng sa cross-examination ang sagot na, I'm not sure, Your Honor. I am not sure. I am not sure. Wala na. That's all, Your Honor. Sabi ng kaibigan, abogado ng kaibigan. That's all, nothing more to say. He is not sure of his statement. Kasi kung mag-witness ka, dapat sure ka sa sinasabi mo. Kaya sabi niya, I am not sure. So, ganyan din yan. Butasan lang ng So,
nakaka-excite itong trial nito kasi pre-trial pa lang tayo ngayon eh. Ang dami nang lumalabas na, no? Makikita mo na yung mga brilliant move ng defense team ni BP Sara na naguguluhan na itong prosecution team. Para lang, example lang, parang estudyante, mag-exam ka, hingin mo na sa teacher, ma'am, pwede bang mahingi yung question? Ganyan ang ginagawa ng prosecution. Tingin nila sa defense, ano bang purpose nyo? Bakit yung tinawag si Trillanes? Bakit yung tinawag si... Ay, nako. Good luck sa prosecution team ni Luis Dro. Sana hindi kayo kainin ulit ng buhay. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Nagpapakita lang sa umaga. Pinabulaanan ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pahayag ni Attorney Mark Binloan, miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi umano laging nagpa-participate ang public prosecutors sa pre-trial conference para sa Vice President Sara Duterte trial. Sabi ni Ridon, ikatlong araw na ho ng pre-trial conference, nandito ako hanggang dulo. Sabi niya. Okay. It's not a manpower question. It's a volume question sa dami ng kailangang pahinang permahan. Paglilinaw ni Ridon. Sa ngayon, patuloy ang pagmamarka ng documentary evidence ng prosecution at defense para sa nakatakdang paglilitis ng Vice Presidente. So ito ang statement ni Attorney Mark Binloan sa defense team. The public prosecutors just appear in the morning and then they leave the rest of the task to the private prosecutors. Sumagot si Ridon, hindi yan totoo. So, lumalabas, ito, ang main na trabaho nito, ang mga public prosecutors, ang mga kongresista, trabaho nila ito. Yung private prosecutors, alalay lang. So, sino ang nagsasabi ng totoo? Kanino tayo maniniwala? Kanino ako maniwala? Ako, hindi ako maniwala dito kay Ridon. Mas naniniwala ako kay kay Attorney Mark Binloan. Bakit siya magsisinungaling? Kung nandyan palagi ang mga House prosecutors, bakit niya sasabihin na umaga lang sila? I believe na kung si Ridon man, di ba 11 sila na House prosecutors, posible na si Ridon nandyan palagi. How about the rest, yung 10? Baka yun, hindi masyadong nagpapakita. Lugi ang taong bayan yan. Kayo ang nagsimula. Kayo ang nag-initiate sa lahat. Bakit? Dapat ituloy nyo. So, tingnan natin kung ang reaksyon ng taong bayan sa 27,000 ang nag-react. 25,000 ang tumatawa. Kanino kaya tumatawa? Kay Ridon o kay Attorney Binloan? I believe tinatawanan nila si Attorney Congressman Attorney Ridon. Basta tayo sa comments. Eric Alonan, so that is exactly the reason why they need a private prosecutor. Kasi kung sila lang, wala. Correct. Kung wala pa si Attorney Kapunan at iba pang mga private prosecutors, kawawa sila sa unang birada pa lang yung trial, yung nagkasagutan sila na to a point na mainit na ang debate, sigawan daw sila na ang House Secretary General pinatigil niya dahil wala na. So, ano pala ito pre-trial pa lang ito, medyo mainit na ang usapan. Ito nakakatuwa dahil naguguluhan na daw itong House Prosecutor sa mga diskarte strategy ng defense. Bakit daw? Karamihan sa mga witnesses ng prosecution inadapt din ng defense. So nagpapatulong itong mga prosecutors sa impeachment court na
dapat magpaliwanag daw ang defense. Bakit nila kinukuha ang mga testigo? Pare-pareha silang testigo. Example, Trillanes and Madriaga. Dalawa lang yan but marami pang iba na sinubmit ng prosecution na witness nila, inadopt din witness ng defense. Kaya nagtataka ang prosecution, bakit nyo ginagawa yan? Ganon din, mga documents na isinubmit ng prosecution, ganon din, inadopt din ng defense. Kaya natataranta na ang prosecution, bakit ganon ang ginagawa ng defense at pinagpapaliwanag ang defense, bakit ganon, nagpapatulong sila sa impeachment court. Para bang mag-exam ka, estudyante ka mag-exam, sasabihin mo sa teacher, ma'am, pwede bang pahingi ng test question mo? Yan talagang legal battles. So makikita mo itong baguhan talaga o menos experience ang mga public house prosecutors natin kasi nga hindi naman sila masyadong nag-practice ng law. Nasa ano naman sila, politiko naman. So, good luck po. Malala ko si Attorney Lorna Capunan, isa sa mga magagaling na private prosecutor. Sabi niya, with the quality and strength of our evidences, the conviction of BP Sara is not far behind. Abot kamay na namin ang conviction ni BP Sara. Ganyan po ang very confident na pahayag ni Attorney Capunan. Kaya sige, tingnan natin. Let the bloodbath begin. Kailan? July 6. Kaya malapit na, ilang tulog na lang. Good luck sa both defense and prosecution. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.